Kasi natakot na rin ako sa kanya. 2 beses na yun na na-stroke yan. Yung nanay namin, 1 taon pa lang namatay. Tapos ganyan ang nangyari sa kapatid ko. Parang hindi namin matanggap ang gusto namin malaman. Patuloy na pinaghahanap ang 2 lalaki dito sa Sibasti, Antique. Sa inisyal na impormasyon na aming natanggap, noong kasagsagan ng pagtaas ng baha dito sa ilog na ito, ay tinangay raw ang isang kubo na nakatayo dyan malapit sa punong yan. Sa ating pag-iimbestiga, 5 raw silang mga magkaibigan na magkasama sa kubo noong gabi ng Miyerkules. Pero nung dumating ang madaling araw ay bigla raw rumagasa ang ilog dito sa Sibasti at kasama ngang natangay itong kubo at yung 3 ay nakasurvive samantala ang 2 ay kasama sa natangay. Narito ang ating buong report. Patuloy ang paghahanap ng otoridad at ng kanilang mga pamilya sa 2 lalaki na nawawala pa mula noong July 17 dito sa Bakalan, Sibasti, Antique. Ang mga biktima ay kinilala sa pangalang Leonardo Alubog, 31 anyos, at Alan Suna, 30 anyos. Pawang residente ng Sibasti, Antique. Magkasama raw sa kubo malapit sa ilog ang mga biktima at ang 3 pang mga barkada noong July 16 ng gabi. Masaya raw na nag-iinuman ang 5 ng gabing iyon. Mag-aalas 2 na raw ng madaling araw nang mapansing tumaas na pala ang tubig baha sa ilog. So nung July 17 kasi nung kasagsagan ng mga around 10 in the evening, unti-unti nang pumapatak yung ulan hanggang sa around kasi nangyari ng may birthday dito sa may payag na to sa bahay kubo na to. So diyan sila nagiinuman tapos nagbibidyo okay tapos nung hindi nila namalayan na siguro sa sobrang lasing na nila, namalayan na lang nila yung naabot na sila ng tubig. Tapos yun, yung 3 nagising. So sila yung unang natataka sana sa tubig. So tumalon sila sa tubig tapos nagpaagos. Yung 2 nakasabit sa punong kahoy. Tapos yung itong si Dudong o si alias Leonardo Alubog ay naatangay ng tubig. So sa sobrang malakas ng tubig, hindi siya siguro ng pwersa niya kasi sobrang lakas na, mataas yung mataas na yung tubig at saka malakas kasi nag-volume na yung tubig kabilaan yung dito sa may barangay galing sa barangay Arasasan at saka yung sa Bakalan River. So yun na tapos hindi na nila nakita. Tapos nung kinaumagahan, sabi ng mga residente na nawala yung 2 tao. So 2 sila sir ang hindi nakita. Mabuti yung 2 kasi nakasurvive siyang magkapatid. Kasi yung ginawa nila, umakyat sila sa puno ng kahoy tapos tinali nila yung 2 nilang yung damit nila. Tinali nila tapos yun sila. Ay kasi yung isa hindi marunong lumangoy, yung isa marunong, so siyang naghila. Yung survivor. 2 na missing, magkaano-ano sila yun, sir? Magkabarkada po. Oo. Si Dudong naman kasi taga Bakalan, tapos yung si Sona naman taga Bakalan din siya, pero lang sila, magkapit bahay. Oh. Mabilis ang pagtaas ng tubig, hindi kagad nila napansin. Yes sir, mabilis talaga. So a minute na gulpi lang, a minute lang lumakas kaagad yung daloy ng tubig kasi kasagsagan na yun ng kasi umpisa ng alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng aga wala nang tigil yung ulan at malakas ang buhos. Buti nga walang hangin kaya wala masyadong naapektuhan ng mga bahay sa pero yung halos lahat na affected yung sa mga malapit sa tabing ilog, sa mga landslide, yung sa marapit sa bukid, yun ang halos na affected ng bagyong Krising. Kailan nga ulit ito sir nangyari yung pagka-missing ng 2? Noong July 17 nung kaumagahan, mga around 2:30 PM. AM. Ng umaga. Saan yung kubo mismo na sinasabi? Doon sir, yung
nandyan no, sa tabing ilog. Natangay pati yung kubo. Yung kubo natangay sir, pati yung mga gamit doon, tapos yung dalawang motor natangay, pero yung puno nandyan pa rin. Hindi na ano. Puno, yung motor bangka. Hindi sir, motor motor, na motorsiklo. oo, motorsiklo. I see. So yung na-intercept nung ano nung linggo, nakita nila yung dalawang motor. Ang motor na yun pagmamayari ng dalawang survivor na naka ano sa baha. So nung nangyari ang incident, apat lang talaga sila. Yes sir, 4 sila sa kubo na yun. Wala Ano. silang ibang kasama na nakapag-report agad sa ibang residente para matulungan. Yung dalawa sir na survivor, yun na ang nag-report. Tapos mayroong diyang tao din na naka-survive na umakyat diyan sa bubong ng ano ng bahay niya. Kasi na ano niya na hinihila na daw yung katri niya, yung tinutulugan niya hinihila na ng tubig palabas. So yung ginawa niya, sinira niya yung bintana sa likuran tapos umakyat siya sa bubong ng ano. Tapos yun doon din tumakbo yung dalawang survivor na ano. So maswerte sila lang din yung tao dito, tapos wala nang ibang dumagdag doon sa na-missing. Wala sir. Yun lang yung dalawa. So karon nga mahiwaga kasi hanggang ngayon hindi pa makita-kita yung ano nila, katawan nila. Dalawa. Dagdag siguro factor dahil nga na hindi nila naramdaman yung baha na malakas na, naabot na yung kubo dahil na nagsabi mo kanina nag-inuman sila. Yes sir, oo. Nag-inuman. So nagiinuman sila, mga lasing na siguro. Kasi may birthday dun eh. Base sa report, anong direction daw na yung pag-agos sa dalawa sir? Doon ba papunta o dito? Dito. So doon papunta? Oo, doon papunta. Kasi dito lang yan sir, malapit sir. Tapos yung dalawang tao na nasabit dyan sa puno na yan. So tapos yung isa, nakadiretso. So ang volume ng tubig mayroon doon na umaas at dito. Kaya tinangay siya pa. So yung labas ng tubig, sa tulay papunta na sa dagat. Papunta na sa dagat. Probably ngayon yung mga rescuers ando na papunta na doon sa area ng dagat. Oo. So paulit-ulit sila mula nung Sunday. Saturday, Sunday, hinanap nila hanggang ngayon. So hindi pa rin matagpuan kasi humingi na rin kami ng tulong sa Coast Guard. So nag-clearing na rin yung Coast Guard, hindi clear naman daw yung dagat, walang makikita. So ang posible na lang noon kung baka natabunan sila ng ng lupa. Oo. So mga anong oras na sir na i-report sa mga pulis at sa sa mga rescuers? Umaga na sir. Hindi sa kagad pala Oo. mga Hindi pa. Kasi madilim tapos hindi na-trap sila diyan sa na-trap sila kaya hindi sila makaalis. I see. Diyan mismo sa may puno na yan, na may bahay? Oo sir. Diyan yung yung survivor nakaakyat tapos yung isang tao na nakatulog. Pero yung area ng ng kubo nandoon pa sa unahan. Malapit talaga sila. Malapit, oo. So kumbaga ang naging dahilan na hindi kagad sila naka-report din sa otoridad ay dahil nga mataas ang tubig, hindi rin sila maka-alis-alis dyan. Alis sir, oo. Kasi sobrang mataas talaga. Hinintay nila na umupa ang Umupa yung tubig, oo. Salamat po. Yes sir, thank you. Sir Dondon. Oo, yan ang kakilala. So kaya daw sila nandito kasi may birthday daw. Oo, may birthday dito. Dito man kami sa kubo. Nag-inuman doon sila. Nakasama mo rin sa inuman? Ula. Dito kami, may kubo kami dito. Separate naman kayo na inuman? Oo. Ay, wala kami dito nung inuman. Nagagawa lang kami ng kubo. Based lang sa nalaman ko, hindi ko naman alam na yung kapatid ko pumunta dito na inimbitahan ng mga kaibigan niya na mag-inuman. Tapos sumama naman yung kapatid ko. Tapos nung nasanay kasi kami na late na parati yan umuwi, yung kapatid ko kasi binata. Nung kinabukasan, may pumunta sa bahay, nagtanong sa akin kung nakauwi na daw yung kapatid ko. Ang sabi ko, hindi. Tapos ang sabi niya, yung bahay na pinuntahan nila, na tangay daw ng baha. At doon yung kapatid ko sa bahay na yun. 5 daw silang magkakasama. Yung 2, missing. Yung 3 nakasurvive. Hindi naman namin alam yung buong kwento kung ano talaga yung nangyari. Marami kasing nagsasabi na
Yung kapatid ko, hawak-hawak ng dalawang nakasurvive. Tapos natangay ng baha, yung sila nakalangoy, nakaligtas, nakapunta sa bahay, sa tungtong sa atip sa bubong ng bahay. Tapos yung kapatid ko, nakita pa daw nila na tinatangay ng baha, na nakakapit daw sa kahoy na inaanod. Humihingi pa daw ng saklulo yung kapatid ko. Pero hindi na nila natulungan. Yun lang, hindi namin alam kung ano talaga yung totoong kwento. Tapos yung isang survival na narescuehan ng si Basti MDRRMO, nakita doon maraming mga sugat sa katawan, dinala sa ospital. Pero dapat sila magpa-interview rin kung ano talaga yung nangyari. Kasi kami nangangapa sa dilim. Nagkutkot kami dito, 6 na araw na. 2 araw mga kapatid ko, naghanap mula si Basti hanggang Maramig Pandan. Daltong grupo sila, hapon na sila umuwi, basang-basa ng ulan, nilalamig. Wala silang taong nakitang palutang-lutang o tinangay ng alon sa tabi ng dagat. Kaya nag-decide kami dito na dito kami magkutkot kasi mga kaibigan ng kapatid ko, maraming nagsasabi na humihingi ng tulong, na nasabit daw dito kisyo sa kawayanan, natabunan ng lupa. Kaya kami kutkot kung saan ang sinasabi ng mga panaginip, mga gamot ng mga albularyo, kung ano-anong mga sabi. Kasi gusto namin makita yung kapatid at saka yung kasama niya. Kasi mahal namin yun eh. Gusto namin makita, bunsong kapatid namin yun, napakabait. Kung sino pa yung mabait, siya pa yung nawala. Kaya humihingi ako ng tulong sa inyo. Kung may makita man kayong bangkay na palutang-lutang dyan, maaring bidyuhan nyo, picturean nyo. Yung kapatid ko may tato na QR code dito sa kanang kamay. At saka yung kasama niya may tato rin yun na may pangalan na Suna. Kung may makita kayong bangkay na palutang-lutang dyan, maaring makipag-coordinate kayo sa si Basti MDRRMO at saka LGU si Basti. Yun lang ang gusto kong ipaabot. Gustong-gusto sana namin makita yung kapatid ko, yung tatay ko, naawa ako. Bawat kilos niya, umiiyak. Bawat may taong pumupunta sa bahay, nagbibigay ng grocery para ipangpakain dito sa mga nagkukutkot sa paghahanap ng kapatid ko, umiiyak. Sabi niya, aanin ko tong mga pagkain na to, ay wala na yung anak ko. Ang gusto ko makita, yung matulungan na makita yung anak ko, yung nasabi ng tatay. Kasi natakot na rin ako sa kanya, 2 beses na yun na na-stroke yan. Yung nanay namin, 1 taon pa lang namatay. Tapos ganyan ang nangyari sa kapatid ko. Parang hindi namin matanggap. Ang gusto namin malaman, gusto ko rin sanang marinig yung interview ng nakasurvive kung ano talaga yung totoong nangyari. Yun lang po, salamat. Ilang taon na po yung kapatid niyo, ma'am? 31 po. Siya yung pinakabunso. Pinakabunso po namin, sa 7 kaming magkakapatid. May nakapagsabi, ma'am, na pumunta daw siya dito dahil may nag-aasikaso yata sa babuyan? Hindi naman siya caretaker sir eh. Nananahi siya ng sapatos, yun ang trabaho niya araw-araw sa public market, Kulasi. Pumunta lang siya talaga dito para sa inuman. Inimbita siya. Sabi, yung apo daw ng caretaker may birthday. Ayun, pumunta. Yung nag-invite sa kanya, nakasurvive po. Upo. Yung isa, sino po ang kasama niyang isa pa po? Si Alan Obrequisona po. Taga dito rin. Taga doon din po. Isang kalye lang sila ng kapatid ko. Taga saan po kayo, ma'am? Taga Bakalan. Doon yung bahay namin. Ito, Bakalan at saka Aras-Asan River. Pero yung kapatid mo, taga sakop ng Bakalan. Bakalan pa rin. Oo. Ma'am, ang mga mga rescuers, ano ang decision nila? Parang ngayong araw na ito nakita namin na halos kayo lang. May nagbako po dito kanina, sir. Nagbako din dito. Hindi ko lang alam kung anong sangay ng gobyerno ang nagpadala. Kasi nakablatter na rin yan sa LGU si Basti. Nakahingi rin kami ng tulong sa Coast Guard sa Libertad. Naghingi ng tulong yung kapatid ko nung nakaraang Friday. Nakapagpadala naman po ang Coast Guard ng rescue team. Nag-search din sila. Pero tumigil po sila kasi lumalakas po yung bagyo lumalakas yung alon. Nakapagpanawagan na rin po ako sa lahat ng mga nag-interview sa akin sa social media. Ay, palagay ko parang hindi naman nagkulang yung gobyerno.
tinutulungan. Oo, kayo talaga. kaya lang, ang hirap lang eh, hindi namin makita yung kapatid namin at saka yung kasama niya. 6 days nang nawawala. Webes kasi ng madaling araw yun eh. 3:30 nakapag-chat pa siya, conversation sa kapatid ko sa may Cavite. Yung uling sabi lang niya, ate, malakas yung baha sa ilog. Yun lang, nag-reply yung kapatid ko, hindi, no response na siya. So July 16 ma'am umalis siya sa bahay nila. Oo, sa bahay. Tapos July 17 nangyari. July to. 17 nangyari. Mga anong oras daw? Madaling araw. Kasi nakapag-chat pa siya sa kapatid ko, alas 3:20 ng umaga. Siguro, ang nangyari yun, 3:30 to 4. Kasi yung tubig baha dito, umakyat pa yan eh. Doon yung bahay namin, abot pa yung tubig doon eh. Sa amin na napakalayo yung bahay namin, sa ilog. So bali dyan yung kubo. Ah, yan talaga. Yan sa may puno. Yan sa may puno na yan, sir? Ah, so tangay talaga. Tangay kasi yung babuyan nila dito yung pigiri. So yung pigiri, pati pigiri tangay din? Tangay din po. Tapos yung dalawang motor dito natagpuan. Ah, dito? Nung linggo, dito nila nakita. Ito sa hukay na yan. Oo. Tapos andyan may tao din diyan nakatulog kasi ano to ipigiri. So yun yung Katrin na tinutulugan niya. Naramdaman niya parang hinihila siya palabas. So ginawa niya na lang siya. Bintana dumaan paakyat doon sa taas. Ah, doon na napili ang mga survivor. Yan yung Yes. sinasabi nyo kanina Opo sir. na lugar. Oo. Kasi diyan sila nasabit sir sa puno na yan. Yung dalawa. Kasi tatlo sila yung naunang lumangoy. Yung dalawang survivor tapos yung si Leonardo alubog. Si Leonardo yung hindi nakaabot ng puno. So nakadiretso siya doon. Kaya tinangay siya ng tubig.